makakausap po natin, taon-taon ito. Parang panata na rin ni Senator Dick Gordon at ng Philippine Red Cross yung umalalay doon sa mga masasaktan at mga ngailangan ng first aid dito po sa Traslasyon 2026. Senator Dick, good morning po. In-interview lang tayo. Senator, good morning. Peter Atrica po. Hi. Good morning, Rica. Good morning, Peter. Ayan, good morning sir. Etong traslasyon talaga namang as always it's unbelievable how many people are actually there, yung mga devotees talaga, yung mga come what may, sabi nga nila, sasali kami dyan. Ano po ba ang report mula sa field ng ating Philippine Red Cross First Aid Stations? At the moment, minamonitor namin as the procession moves forward. No? Ngayon, nandun sila sa may Ayala Bridge. Ang estimate doon is about 210,000 at saka doon sa Quirino Grandstand, 1,500 at saka sa Quiapo, nag-aabang 2,200. Certainly, magsuswell yan mamaya pag malapit yung procession doon sa Quiapo. No? Habang dumadaan yan sa mga areas na pupuntahan ng procession, meron kami mga volunteers kada lugar, katulad sa San Sebastian, katulad sa Hidalgo, marami kami volunteers doon, mga tigpo 44 na nakaabang pa at may ambulansya doon. At meron din sumusunod na 19 ambulances at mga tao namin na nag-aalala sa prosesyon. Siyempre, naglulundagan yan. Kung minsan may mga babalian. At the present, we have about 269 na patients na na-cater na ng Red Cross. We have 19 tents, if I'm not mistaken, and we have a major medical tent, dalawa. At yung dalawang medical tent na yan ay may 50 beds, no? Each. At meron tayong mga maliliit na first aid stations na meron mga doktor, may mga nurses, kompleto. Kagabi na, andun ako, may nasugat sa natapakan siyang basag at tinahi pa yung paa niya. Ayun. Senator Dick, kasi nakapaa yung mga tao. Ayun na nga, nakayapak lang. Senator Dick, we beg your indulgence. Just for a few seconds, meron lang tayong flash report. Please stay with us. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Nasira po ang isang gulong ng andas. Kasama natin Christian Yosores para sa detalye. Christian, go ahead. Sira kanina nang tumama sa bangketa. Umusad yung andas mula sa Quirino Grandstand. Patuloy pa natin yung informasyon mula sa nag-process. Punta lang ang sira yung isa sa pangketa at dumaan dito sa mabagal na. Babalikan na lang po natin ang report ni Christian Yosores, but from what I gather, tumama sa bangketa yung andas at nasira po yung isang gulong ng andas. Ang detalye sa pagbabalik po ni Christian Yosores. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Senator Dick, napakinggan niyo po yun? Sira yung gulong. Opo. Yan ang mga hindi naasahan pangyayari. I hope they're prepared for it. Pero magtatagal yan. Nako. In the meantime, ang tao, ipilit sumirit yan doon sa walapit sa pon para baka pahidalay pa nyo o matouch sila. Yun ang mahirap yan. Yun na nga po. Security becomes threatened. Oo. Mabuti na mabuti kung madali lang palitan yung gulong ng andas. That's a special na gulong yan. And then, what do you think, Senator Dick? Medyo nakakakaba po yung ganito kadaming mga tao tapos may nangyari pang ganyan. Sana pumasok na ang ating mga pulis. Just so makontrol bahagya yung ating mga daan-daan libong deboto. Last year, dyan nagkagulo Opo Nakaka ng mga pulis, sinugod sila, nagkadambahan, at nangyari, may nawalang bata pa nga, doon sa bandang tulay yan. Kaya doon sa bandang tulay, meron kami mga rubber boat doon ng Red Cross, 3 yun, baka may mahulog sa tulay sa tubig. Ayun. Salba. Opo. Pero I hope this is not what we can call a recipe for disaster. Kasi napakadami po talagang tao. Ito may mga live video po na tayong pinapakita ngayon. For purposes of planning, Senator Gordon, ano po ang plano natin doon sa mga kailangan talaga ng treatment sa ospital? Have we
I'm sure we have identified the nearest hospitals. Ano po? Well, we have first aid stations. Doon muna sila dadalhin. Kung medyo seryoso, hindi na sila dadalhin sa first aid. Kung talagang seryoso, tatakbo na sila sa mga hospital. We have enough ambulances to take care of that. At pagdating sa hospital, meron tayong mga welfare people ng Red Cross na aalalay sa kanila kung kailangan na ng dugo, kailangan na ng tulong, tawagin yung mga pamilya nila, andun tayo. So, the plan is perfect. We also have two field hospitals na kaya mag-minor surgery. Okay. So, nakahanda yan. Alam mo, we treat these big throngs of people, maraming tao, seriously. Baka magka-stampede. May magpaputok, di ba? Yan talaga inahanda namin na kung sakali, hello? Go ahead, please. Kung inahanda namin, we prepare for the worst and hope for the best. That's why we have 1,200 people there. And in every area na dadaanan, may mga tao pa rin kaming 44 at meron pang 40 ambulances na naka-standby sa mga Kalakhan, Maynila na pwedeng umalalay kagad kung sakali magkakagulo. Ang ayaw natin magkaroon ng bombing, magkaroon ng stampede. Yun lang sumigaw lang dyan na, may gulo, magtakbuhan ng tao, so marami masasaktan. So, importante yung crowd control unit ng police. At kaya kami may mga bullhorn, meron kami mga pito para makontrol ang crowd kaagad. Paano po ginagawa ang koordinasyon dito, Senator, dun sa foot patrol ninyo at saka dun sa mga aalalay, outside na dun sa crowd? Yes, now even within the crowd, meron tayong foot patrol. Meron tayong 12 na naka-scooter, umaalalay. Scooter, yung bang nakatayo ka, umaandar. Opo. Tapos, within the crowd, meron tayong mga foot patrols na makikita nyo, kung kailangan nyo ng tulong, meron tayong bandila ng Red Cross, nakataas. Para may mga Japanese tourists, pag lumalakad sila, meron bandera na sinusundan nila. Para kung may trouble, they can go to that, or they can have somebody go to them, di ba? So, palaging nakabantay. At along the way, meron tayong mga first aid units na madadaanan na makakapunta sila doon. Ngayon po, medyo nagkakaroon po ng, medyo magulo po yung crowd ngayon. Wala pa po any field update from your end, sir? Ay, kinokontak ko nga doon sa radyo namin kasi alam nyo naman, pinapatay ang cellphone dyan. Opo. We have yung satellite phone, yung tinatawag natin Starlink. Yung radio namin pwede pupunta sa buong mundo eh. Okay. Ko, hindi ko makuha lahat. Siguro okupado. I hope nothing is happening, serious is happening dahil pati yung operation center namin, hindi ko nakokontak ngayon dahil busy yung mga telepono doon. Pero as soon as we get something, I will call you. Maraming salamat po. Senator Dick, I'm just curious, kasi ang usual time para makompleto yung traslasyon mga 18 to 22 hours. Paano nyo po paano kayo nagsi-shifting sa personnel ng Philippine Red Cross? We have 3 shifts a day. At may pahinga lahat ng tao. Pag mag-shift, pero hindi alis yun. Nakaalalay pa rin yan. Pero pumapalit ang preskong tao. Kaya nga hindi namin pinapasama lahat ng tao doon sa main bulk ng procession. There are enough people, yun ang papalitan. Pero yung doon sa mga kalye, nadadaanan yung mga barangay, if you will, may mga tao doon para hindi na rin sila mapapagod at kung magkakagulo, makakaalalay sila kagad. Ayun, okay. Meron kaming food truck, pinapakain sila at pag nagugutom, palagi may mainit ang pagkain. Meron kami mga tubig na hindi lang para sa amin, pero kung nauuhaw ang tao, they can go to any station. Ayun. Makakapuno sila ng bote nila na plastic. Of course, hindi yung bote na makakasugat. So, binibigyan yan. Ang karamihan na nakukuha namin ay nagpapa-vital signs check. May hilo. Opo. Mga high blood. Yung mga minsan nabubugbo yung katawan sa siksikan, nade-dehydrate. Kulang na sa tubig, no? Kaya yun ang binabantayan. Maayos naman yung mga doctor namin at saka mga nurses. We have about 40 nurses na nakaalalay sa buong bansa. And I'm sure meron din kayong mga security personnel.
Wala kami security personnel. Yung security personnel para sa security lang ng mga tao namin. Kung Opo. sakalan may mananakit, no? Opo. We're not allowed to carry guns, eh. Oho. Opo. Pero ibig sabihin kapag umusad po yung andas at kasama yung 100,000 mga tao, baka masagasaan yung ating yung mga first aid stations ng Philippine Red Cross. Nasa tabi naman yun, sa looban. Hindi naman namin, alam mo, hindi katulad kagabi. Pagdahan ko doon, ang daming vendors, ang hirap pumasok, eh. Opo. Nagtataka nga ako, bakit natin pinupuno? We can put them in a park para Yes. tao malapit doon sa loob ng Rizal Park. Magbukod na tayo. Pero nasa tabi ng daan. Kaya pag may nagtakbuhan dyan, nakaharang lahat yun. Nako, sasabog ang mani. Oo. Kaya kami nandun sa mga tabi-tabi ng daan na maluwag puntahan. Okay. Mayroon kami yung radio, usapan doon sa radio doon. Sila nakakapag-usap sila doon. Yung pagre-report ngayon pinoproblema ko dahil even me, hindi ko makakontak yung OPSEC. Opo. Talagang matindi tong signal jamming na nangyayari. Senator Dick, maraming salamat. This is not gonna be the last time na we will be talking to you para for updates sa ating Philippine Red Cross first aid stations para sa traslasyon. Thank you, sir. Thank you, Peter. Thank you, Rica. Thank you, God bless. sir. Opo, ang ating former Senator Dick Gordon, ang chairman at CEO ng Philippine Red Cross.